May sinasamahan ako dito sa H&M. Tapadaan kami dito sa Chinook. May nagsusukat ng ano, pangdiinan. Ba't ka ba nagsusuot ng mga pangdiinan? Wala. Ano din kasi yung haba. Kailangan ba nakasuot niya kapag naghahatid sundo ng bata sa school? Ganda. Kaso kung komportable ka, paano kung hapit na hapit ang pakaramdam? Talikod ka sa akin. Ano yun? Ba't ganun? Sa'yo ba yan? Parang iksi. Diba? Nakakahinga ka pa kahit ibotones? Bahala. Kasi ang Meron pa siya ito. Iba lang itong sinusukat niya na to. Bakit nga ba ganito? Alam ko, scrubs lang naman suot niya, di ba? Ito yung susukat ka na ganyan. Teka lang naman kailangan ko nito kasi lagi ko lang yan naman ang gagawin. Tapos meron pa ako isa sa bahay. Thank you very much. Hi guys, susundo ko lang sa mga bata. Finally, after 3 weeks, magkakaroon na daw kami ng rep. Dadating na daw. Madidispatch na tong sira na to. So sabi sa email kahapon kay mami, dadating daw ngayon ng between 4:30 to 7:30. Kaya kailangan lahat ng mga nakaharang namin na kung anik-anik doon sa sa daan ay matanggal namin para maipasok ng maayos. At malinis din yung ref kasi marami pa siyang kasi gumagana yung cooler niya eh. So binalik namin yung mga ibang bagay-bagay doon. So yun, ang kailangan naming abangan ngayon. Sa wakas, sana nga dumating na. A few moments later. Sa wakas, dumating din yung rep. May dalawang delivery boy na Ukrainian yata yun. Grabe, nahirapan din. Tinulungan ko pa kasi nagbaklas pa kami ng pinto. Kasi kung hindi babaklasin yung pinto sa taas, sa likuran, hindi may papasok yung fridge. Buti na lang itong main door dito sa basement malapad. So dito kasya. Pero yung doon sa taas binaklas pa namin. Nahirapan din eh. Gawa nito, ito talaga yung pinaka-challenging na lugar, ito lugar na to eh. Ayun, naibalik na namin yung pinto. Ayan. Sa ngayon, ayan, tinapatan ko ng heater. Binubugahan ko ng heater yung baba. May pang-scoop pa ako. Kasi naman sa pagbubuhat nila, sumalok yata sa sa snow sa labas. So kanina tong area na to, may mga electronic pa naman, sabi ko. May yelo siya. Kasi sa pagbubuhat nila, ayan meron pang mga yelo. So total hihintayin pa naman talaga ng mga 1 hour, yun ang advice nila. Patagalin muna ng mga 1 hour kasi nga naalog-alog siya. Bago buksan, di binugahan ko muna ng heater para malusaw din yung mga yelo na yan, Kailangan malusaw ko muna kasi mamaya pag inopen natin, tas may mga wires dito, hindi ko alam kung para saan yan, baka magka-problema pa. Yan ang mga laman ng ref, tinanggal muna namin lahat. Tapos ito pa yung iba, ayan nandyan, kung saan-saan. Itong tumbler na to, yun yung iniiwan ko sa labas na nakabaon sa snow, kinuha ko na. Pero pinasok ko muna dito kasi nga puro yelo yung baba niya para pag nalusaw dito sa paliguan malusaw. Ayan, nandito. May mga binili pa nga ako kanina ulit karne kasi pang ulam namin bukas. Bumili na ako ng karne kasi sabi ko nga total na naman, magkaka-ref na. Ayan. Bumili na ako ng ibang karne kanina. Tsaka to. Mamaya, pag na-open na yung ref, edi saka ko na lang ililipat lahat yung laman yan. Sobrang challenging talaga itong ito dito sa part na to. Kahit nung naglipat kami ng mga gamit, lumipat kami dito sa tirahan na to. Dito kami talaga nahirapan, Umiikot kasi siya dito eh. Ito medyo okay ang space dito, malaki. Kaso dito makipot. Sumasayad na dun sa railing na yon, tapos sumasayad na rin dito yung mga gamit. Lalo na dun sa bed frame, hirap na hirap kami. Kasi ito pa, maharang din to. So umuuntog dito, umuuntog din doon.
Ang hirap pagpasok ng mga gamit. Pwede na eh. Nakaisang oras na eh. Tinitingnan ko kung paano ililipat yung hinges niya from right side papunta sa left. Eh, hindi naman ako expert, kaya hindi ko pa yung nagawa. Tapos bagong-bago pa to. Ayaw kong eksperimentohin, sabi ko kay mami. Pagtsagaan na lang natin na ganyan. Dapat kasi talaga, nandito yung hinges niya. Nadilipat dyan, kaso ayaw kong pag-eksperimento kung bagong-bago, baka masira pa. ASMR. Ooh. Let's go. Ayun na. Tayo na? Sige lang. Wala na yung basa. Pwesto na natin. Yun. Muna setup na sa wakas. Yun. Fancy? Fancy kaso yung pinto baligtad. Ito, feeling ko itapo mo yan. Baligtad yung pinto. Pagtsagaan na lang namin. Hindi naman amin yan. Ganda na rin. One eternity later. Ano? Dahil kain, no? Oh, ha? Oh. Oh. Daming kain, tas dalawa lang kami. Kami lang uubos nito. Ganyan kami ka-special dito sa kumpanyan to. Nihanda lahat siya para sa amin dalawa lang. Nakakainis. Na-assign kami sa trailer kaya naiba ng schedule yung aming lunch. Nagkain na sila lahat, kami na lang naiwan. Ay nako. The next day. Hello. May Sharon ako. Sharon, dali, ubong, Sharon. Kain ka. Sharon yan. Morning! Ready na sila. Si Mami? Ay, wala nga pala pasok si Mami. Nasaan? Sa kwarto pa? I opened the TV advent calendar. I could watch the trailer. Nang alin? Jingle all the way. I found it on December 11th. It's like very good. Ano ba yung mga binigay? So guys, eto. Ang uwi ko. Sharon. Siyempre, kahit yung ininuman ko ng soft drinks, inuuwi ko yan. 10 cents yan. Survival. Dito diretso niyan sa pambenta. Survival. Yun nga eh. Tapos natatawa ako sa giveaway ng kung company ngayon. Hindi ko ba malaman kung survival wrap. Ano bang gustong gawin? Papo. Saan ba kayo solution? Kuya, akala ko speakers to eh. Bakit ganyan? Oh, ha? Ito, ayoko nito kasi sulat lang. Wala naman. Ang gusto ko itong isa. Akin na lang to. Ah! Gusto ko yung sulat na may kasamang gift card. Pwede na. Hello guys. Today is Wednesday. Wednesday. It's not the regular Wednesday for me. Kasi meron akong kasama sa bahay. Yay! Off day. Minsan lang mangyari to. May naka-day off. Oops, ang dulas mami ha. Nakabit sa tao. O yan. May slide lang. Yan. Meron kasi kami ngayong appointment. Maaga tayong bumangon kasi ginising ako ng aking bantay. Meron kasi kaming appointment today sa sa bangko. Ang tagal na namin gustong pumunta doon at kasi meron kaming gustong i-inquire sa bangko namin sa Scotiabank. Kaya lang ang tagal namin, ang hirap hanapan ng appointment. Kasi nga tuloy-tuloy naman ang pasok. Ngayon lang nakita namin na posible kasi nakapag day off nga siya.
Ay, ang galaw. Hawakan ko na lang. Napakagalaw. Kasi dito sa likod ng bahay namin sa back alley, grabe, lubak-lubak dito. Craters. Puro crater. Ganito pala pag winter dito. Yung makinis na back alley, nagiging lubak-lubak. Uka. Okay. Ala, 12:48 na. Ang appointment namin sa Scotiabank. Ala, ayaw lumiko. Hoy. Ang appointment namin sa Scotiabank. Ayan, mas maganda dyan. May ice. May snow. Ang dulas kasi ng ganyan compressed ice. No? Sobrang dulas niya. Kahit pa meron mga buhangin na inilagay. Ang dulas pa din. Ayan. So dito na tayo kaya sa may heritage. Diba? Matagal na kasi namin gusto mag-inquire dito sa bangko regarding sa mga services nila kagaya ng yung mga yung mga FHSA, TFSA, no? Kasi ay gusto namin matutunan, malaman kung paano ba yun gumagana. Kasi syempre sa future parang gusto rin naman natin na kahit paano kapag prepare tayo, gusto rin naman natin na magkaroon ng dito ng bahay. So titingnan natin. Tsaka una-una titingnan natin kung pwede ba tayo mag-open noon kasi nga ay Temporary. right now ay nasa temporary pa rin tayo, Si Joyce is nasa under PGWP. Second year na pala kami ng Unang buwan ng second year. talaga? Oo. Naubos na namin yung 1 year ng kay Joyce na PGWP at syempre itong extension ko ng aking work permit. Kaya meron na lang kaming 2 years. 2 years. 2 years na lang. Ang bilis ng panahon. 2 years na lang. Tayo sa Mag-workout ang lahat. mag-workout ang lahat ng mga plano at ang lahat ng mga gusto natin mangyari, kung ano yung will ni Lord. Yeah. Kahit gusto natin, pag hindi daan para sa atin, di ba? So, dapat ready. Lagi tayo ready. Tuloy lang. Yeah. Tuloy lang ng Hanggat tuloy lang ng kumikita dito, ipon talaga. Kailangan ipon. Kasi hindi mo alam ang future. Tsaka kahit na maging permanent ka dito, kailangan mo rin talaga mag-ipon. tingin ko you can never go wrong sa pag-ipon. Yeah. Kaya mapa-permanent ka, citizen ka o temporary ka. Walang tapon. Kung ikaw ay mag-iipon, kahit paanong klase ng investment or savings yan, makakatulong at makakatulong yun, di ba? Kaya yun nga, yun yung mga sabi ko kanina, mga services na gusto namin inquire. Actually, mga klase naman siya ng mga yung parang kung paano ka mag-iipon. Depende sa kung para saan yung iniipon mo. Kaso napaka-basic lang kasi ng alam namin tungkol dito. Kaya nagtubo kami dito talaga sa aming, kumbaga, hihingi kami ng advice dun sa mga expert dito sa bangko. Makakapagbigay sa amin talaga ng malinaw na idea kung magiging effective or magiging maganda ba para sa amin kung mag-open kami nito at kung pwede, di ba? Parang ganyan. Balita ko kay mamaya. Ay. Dito na kami. 1 eternity later. Yun. Change car. Change car. Pandalas na kami ng uwi. Inabot na kami sa bangko ng 240. higit isang oras, no? Oo, 1.5 na tayo. Pero sobrang naging fruitful naman. Oo, sulit ang punta. Yun talaga ang kaibahan kapag pumupunta ka sa bangko, lahat ng mga tamang information nakukuha mo talaga sa kanila. So yun, sa bangko, we ended up getting investment. Wow, investor na. Ay mo, naging investor ka na sa Canada. Investor. Like investment under first home savings account. Yun. Bibili kang bahay? Sabi namin sa ngayon, maigi ng ready. Pero kung ano man, di ba? Ang kagandahan doon sa kinuha namin is yung kung Pwede mo naman makuha yung pera Oo. anytime. pwedeng makuha yung pera anytime. Mm. So yun nga lang, if hindi mo siya magamit sa bahay, matatax siya. Hindi na siya tax free. Hindi na siya tax free. Pero kung sa bahay siya magagamit, di ba? Pag sa bahay, tax free siya. Tax free siya. Makukuha mo and then May tubo pa. May tubo pa.
Pero kung emergency na kinailangan mo ng pera or yun nga, kung mauwi ka na ng Pilipinas, Umuwi kang Pilipinas, kailangan mo withdrawin, makukuha mo lahat ng pera mo, kaya nga lang with tax. Pero siguro naman, after taxes mababawas lang yun dun sa kinita, no? Hindi naman mababawasan pa yung pera mong inilagay. Doon sa kikitain lang. Kasi ang nangyari is, itatax yung buong itatax yung buong pera na inilagay mo, pero syempre dahil kumita na siya, di halos dun, yun papasok na yung kinita mo doon. Oo. So bali ilang percent ang interest na? 3.15%. 3.15 guys. So kung let's say sabihin na natin na if naglagay ka ng 8,000, oo, kunwari 8,000 nilagay mo, sa first home savings account na kikita siya ng 250 mahigit. Kikita siya ng 250 for sa ganung percent ng interest Yung rate. 8,000 kasi maximum yun for a year. For a year. Every year, pwede ka maglagay ng 8,000 sa first home home savings account. Oo. Pwede ka ayun ang maximum 8,000. Kaya so di ba kung ang pera mo nakaano lang din naman sa checking account na hindi naman Kung may pera. kumikita, kung may pera, di ba? Mas maganda nang mailagay doon. At least medyo ready tayo pagdating sa bilihan ng bahay. Yun kung kung aayon ang ang kapalaran natin. Siyempre unang-una sabi ko nga sa kanila, kung kailan yung nakikita yung projection kung kailan kayo kukuha ng bahay, sa Hindi pa totoo namin lang masagot. hindi namin masagot. Gusto namin ngayon, bukas gusto na namin kumuha, pero everything nakadepend pa rin sa PR, di ba? Kasi syempre ayaw namin galawin yung iniipon kasi nga hindi mo alam ang magiging future Hindi mo naman alam Yeah. Napakahirap yung sitwasyon dito kasi pagka talagang temporary ka pa dito sa Canada, ipalagay mo sarili mo talagang wala ka pang kasiguraduhan. Kaya hanggat maaari, hindi ka, dapat ang laging nasa isip mo pa rin is paano mag-iipon. Kasi kung ano't ano man mangyari, di ba? At least may pansimula ka pa. May pangsimula ka ulit. Kung ano't ano man. Kaya mahirap pagka temporary. Hanggat hindi ka na PPR. Kaya yun. But at the same time, yun nga, katwiran namin at the same time, pag na-PR naman tayo, goal din naman natin ang makakuha ng bahay, di malaki yung maitutulong kung meron tayo ng first home savings account. No? Makakatulong na malaki sa sa down payment ng kukuha ng bahay. Susundo muna kami sa school. At, Late na kami. Late na. Nag-aantay na yung mga batuta Kung namin kailan doon. walang pasok. Bukod sa paghahanda sa pagkuha namin ng bahay in the future, isang maganda ring benefit ng pag-open ng first home savings account ay mapapaliit nito yung taxable income natin pagdating ng tax season. Ang total amount ng pera na ilalagay mo para sa first home savings account ay maliless dun sa total taxable income mo for the current year. Idagdag mo pa dyan, ang lahat ng tubo na kikitain mo from this investment ay hindi rin matatax. Basta't gagamitin mo lang yung pera para sa kung saan talaga siya nakalaan, which is para nga sa pagbili mo ng iyong unang bahay sa Canada. At yun lang guys, thank you for watching. Sana meron kayong natutunan. Bye!